Alright, very good. So, mga kapatid, Virgilio from Abra, Jerwen, Kudalat, Joseph Advincola mula sa Mindoro State College, CCJE Legions. Solid ang video. Siyempre naman kapatid. Mark Francis from Ilocos Norte na binabagi daw ngayon. Good evening sa iyo kapatid. Alex Clear, makikinig daw si Nino Nierva kahit may parating na bagyo. Erica Palacio, God bless you kapatid. Virgilio Apilada from Pangasinan. Ronnie from Cebu. Gary Kabuklan from Cagayan, and so on mga kapatid. Magandang gabi sa inyo. Ang ating lecture for tonight is Criminal Justice System. Aba, isa ito sa part ng exam na lumalabas sa General Info. Si John Killer from Tagaloan, Jerwans, J, LJ, good evening sa inyo. At mga kapatid, bago tayo magsimula, aanyayahan ko lang kayo na sumama sa isang maikling panalangin. Samahan niyo ako, pray tayo kapatid. Panginoon ko, maraming salamat po. Maraming salamat at hinayaan niyo po kami na magkita-kita ngayong gabi. Panginoon ko, naway ang ating knowledge na i-share sa kanila ay madala nila sa araw ng exam. Lord, please guide us. We need your knowledge. We cannot do this without you, my God. Thank you po, Ama. Magsisimula na po kami. Amen. Muli mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ang ating subject for tonight, again, is criminal justice system. Hajimar, good evening sa iyo kapatid. Now, kapatid, kung criminologist ka, lamang ka dito. Kasing mga criminologist na ituro na sa inyo to eh. Lamang na lamang kayo dito kapatid. Pero kung hindi ka criminologist at gusto mo magpulis, at syempre kasama sa coverage ng NAPOLCOM exam, kailangan mong aralin. By the way, bago tayo magsimula mga kapatid, ako nga po pala si Rolando Tubo Jr., RCRIM. Tayo po ay currently top 1 itong nakarang NAPOLCOM 2023. Nag-top 3 naman tayo nung NAPOLCOM 2022. Top 1 nung last Penology Officer Exam. Top 5 ng Criminology Licensure. And top 6 for this year's Fire Officer Exam. Mga kapatid, sinisigurado ko sa inyo na kung anong ituturo ko sa iyo, yun ay importante. Now, again, kung gusto niyo kaming i-contact para sa mga materials, free review, and so on, ito po yung ating Facebook page. Sa mga hindi pa nakakaalam, facebook.com/mentoring.pt. So, with all that introduction said, balik tayo ngayon sa criminal justice system. At ang isa sa pinaka-the best na paraan para ipaliwanag ito ay magkaroon ng senaryo. Now, sinong willing mag-volunteer? Bigyan niyo ako ng mga pangalan. Gusto ko lalaki, mga 3 lalaki. O, nakita ko si Jeff Lawrence daw. Sino pa? Si Romeo, tsaka sino to? Si Maynard. Okay, si Jeff, si Romeo, at si Maynard. Tignan natin ha. Isang gabi, common to sa mga lalaki. Nagkayayaan ng inuman, kapatid. Nagkayayaan mag-inuman. Siyempre, alam mo naman, minsan na magsama, magkwentuhan, bonding, di ba? Itong si Romeo, nakikipagkwentuhan kay Jeff, pero parang iba yung tingin ni Romeo kasi napansin siya ni Maynard. Sabi ni Maynard, puta pare, binulungan niya si Jeff. Pare, putang ina, parang iba yung tingin sa'yo ni Romeo. Tang ina. Hindi, wala yan. Tropa yan si Romeo, pare. Yabo na. Ngayon, maya-maya, si Jeff, inantok. Gagi. Nakailang tagay na. Tagay. Sabi ni Romeo, pre, Jeff, pwede makitulog? Tang ina, nakita ni Maynard si Jeff. Kapatid, lumaki yung ngiti, sabi niya. Oo, pare, okay lang doon sa kwarto ko. Doon, malamig doon, tapos makakaiga ka, malambot higaan. Sheesh, malamig daw. Kapatid. Mamaya-maya, natutulog na si Jeff. May naramdaman siya. Kapatid, may naramdaman si Jeff. Nagulat siya, tang ina. Sabi niya,
Utang ina, bakit basa yung hotdog ko? Bakit basa yung hotdog ko? Anong nangyari? Ngayon sinilip niya. Putang ina, gago si Romeo. Nilalapang ang hotdog ni Jeff, kapatid, tang ina. Nilalapang, gago. Yun, tang ina. Sabi ni Jeff kay Romeo, pare, wag. Bata pa ako, Col. Col, pare. Wag, pare. Bata pa ako. Col, Col, wag. Wala siyang nagawa. Tang ina, ang laki ng katawan ni Jeff. At dahan-dahang kinapitan ni Romeo si Jeff. At alam mo na ang sunod na nangyari. Pare, wag! Pare! Luluhod yan, pare, wag! Pare! Isa yan sa mga classic example, kapatid, ng RA 8353 o yung rape by sexual assault. Na walang nagawa si Jeff. Walang nagawa si Romeo. Tang ina, pare, ano nangyari? Naging meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Walang nagawa. Diyos mio, Marimar. Now, kung kayo ay familiar, alam mo naman kung anong klase ng kaso. Again, it's RA 8353, rape by sexual assault, kasi lalaki sa lalaki. Now, kapatid, balik tayo sa simula. Ang nangyari na yon ay krimen. At ang pag-aaralan natin ay criminal justice system. Anong connect nun? So papaliwanag ko sa'yo. Ang criminal justice system po ay isang paraan para linisin ang mga bulok na kamatis sa ating syudad para hindi na makahawa, para hindi na makapanakit. Okay? Now, ang criminal justice system, again, parang sistema. Anong example ng sistema? Sa Jollibee, pupunta ka. O-order ka dun sa cashier. Sabihin nun, pa-order daw po, 1 CJ, 1 blowjob. O, diba? Kunyari, umorder. Saan yung blowjob? Gago. Chicken Joy, CJ. Now, bubulong ng ganun yung cashier. Maya-maya yung sa kitchen, magpe-prepare, magluluto, ilalaglag yung order mo doon sa likod ng cashier. Yung cashier, iaabot sa iyo yung order mo. May sistemang gumagana. Sa bawat bansa, para mapanatili na maayos ang mga lugar, may sistema din po. At ang sistema natin sa Pilipinas, nahahati sa 5. We call them the 5 pillars. Now, hold ko muna yung kwento, paliwanag ko lang. Ang 5 pillars, unang-una ay law enforcement, please take note of that. Pangalawa, prosecution, court, correction, and community. Now, kapatid, balik tayo doon sa nangyari. Alam natin na nadurog yung ano ni ano. Bumuka ang hindi dapat bumuka. Ang Krispy Kreme at Mr. Donut niya na maitim-itim ay lumawak. Now, kapatid, ang unang ginawa ng ating kaibigan ay nag-report sa pulis. Nagsumbong. Ang unang part ng criminal justice system, tandaan mo, we call them the prime mover. We call them the initiator. Law enforcement ang tawag natin doon. Dahil sila ang nauuna. Bakit nauuna, sir? Kasi po, sila ang sumbungan. Ang law enforcement, ang pinakasikat ay PNP, pero madami yan. Si PNP lang muna ang gagamitin natin. So kanina may nirape, nagsumbong sa pulis. Now yung pulis, ang gagawin yan, 2, to arrest and investigate. Laging 2 ang role ng PNP. Kapag napatunayan at nakakuha tayo ng arrest warrant,
kukunin natin yung kriminal. Aarestuhin yung nang-rape. Now, after maaresto yung nang-rape, dadalhin yan sa prosecution. So, pagkadala sa prosecution, ang trabaho ng prosecution at ng law enforcement is to what? Gather and evaluate evidence. Ang trabaho ng mga yan, kapatid, ay kumuha ng sapat na impormasyon para mapatunayan na nirape ka. So for example, doon sa nangyari, na kung saan dinila-dilaan ng hotdog na basa, Diyos me, ano yung mga possible na evidence? Kung sakaling naglaban si Jeff at si Romeo, yung mga balat sa ilalim ng koko, yung tamod sa puwet, pwede pong evidence yon, at marami pang iba. Kapag nakakalat na ng sapat na ebidensya, anong gagawin ng prosecution? Itataas niya po ang kaso, dadalhin niya yan sa court. Ulitin ko, saan nagsumbong? Sa pulis. Si pulis ano gagawin? Pupunta sa prosecution para tignan kung pwede magsampa ng kaso. Now, kapag may sapat na ebidensya, dadalhin yan sa korte. Ngayon, ano ba ang pinaka-role ng korte para sa criminal justice system? Actually, dalawa lang. To rule out if the person na inaakusahan natin ay guilty o hindi. Maraming role ang korte, pero ultimately, babayan sa dalawa. Guilty or not guilty. Kung not guilty, automatic dismiss ang kaso, acquitted. Now, kung ikaw ay guilty, dadalhin ka sa corrections. From the word corrections, nakalagay na nga dyan correct, itama yung mali. Ikukulong ka sa isang establishmento, institusyon, or pwedeng may tagabantay. Mamaya hihimayin natin yan isa-isa. Tapos, di ba, naitama ka na nga, na kunyari, nagsentensya siya doon ng 20 years, kunyari, nakulong. Ibabalik ka ngayon sa community para mabuhay na uli bilang normal na tao. Ito po ang 5 pillars sa pinakamadaling salita. Ito po ang pinakasimpleng eksplanasyon na kung saan kapag may nagkamali, sumbong sa police, dalhin sa prosecution, tignan kung may ebidensya, dalhin sa court, tignan kung guilty o hindi, kung guilty, dalhin sa corrections para itama. Ito po yung sistema natin para mapanatili na payapa ang Pilipinas. Yun po ang criminal justice system. Now, kapatid, pwede mong isulat ito, pwedeng hindi, pero wag na. Hindi naman ganyan kadalas ang lumalabas sa mismong exam. Pinaliwanag ko na sa iyo na ang criminal justice system ay ang proseso para malaman o itama yung mga nagkamali. Tignan mo mabuti. Ginagamit para magkaroon ng peace and order, maipatupad ang batas, and so on. Now, kapatid, magsimula tayo sa basic. Sir, ano po ba yung crime? Ang crime, kapatid, ito yung paggawa o hindi paggawa. Ha? Pati hindi paggawa? Yes. May mga kaso, for example, may nakita kang nasagasaan sa harapan mo, wala kang ginawa. Hindi ka man lang humingi ng tulong, wala ka. Iniwan mo lang. Alam mo bang pwede kang makasuhan doon? Pwede po. Now, so paggawa o hindi paggawa ng mali ayon sa batas. Yun po ang isang krimen. Now, kapatid, forward tayo. Pakikilala ko lang sa iyo si criminal law sa Pilipinas. Ang pinakasikat na ginagamit natin is the Revised Penal Code. Ang ating penal law, kapatid, nandito yung mga batas nakalagay kung ano yung mga bawal at hindi. Bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal mag-rape, at iba pa. Ito po ang isa sa pinakabatas na ginagamit natin. Supported yan ng mga SPL or Special Penal Laws. Special Laws kung tawagin. Now, forward na tayo. Criminal Law, Revised Penal Code. Again, ito yung mahiwagang libro. Nandyan nakalagay yung mga bawal at hindi. Now, kapatid, sino ang taong kriminal? Siya yung tao na syempre, gumawa ng krimen. Pero alam mo ba na may iba't ibang tawag sa mga kriminal depende sa state. So, forward na tayo. Hindi ko na i-discuss to. Hindi naman lumalabas yan. Punta muna tayo dito. Law enforcement, nabanggit natin kanina,
ang trabaho niya, ipatupad yung batas. Tandaan, please take note, ang pinaka-role ng law enforcement is to arrest and investigate. Sa isang kaso, kapatid, ang trabaho nila talaga, una, mag-aresto, tapos tignan yung mga ebidensya through investigation. Now, pag nakakalap na sila ng sapat na ebidensya, dadalhin yan sa prosecution. Pagdala sa prosecution, kapatid, ang trabaho ng prosecution is timbangin kung may sapat bang ebidensya. Kasi bakit? Pwede ka mag-file ng kaso, pero pag kulang yung ebidensya mo, wala ring kwenta. So ngayon, ang trabaho ng prosecution, tignan. Teka lang, may sapat ba tayong ebidensya bago iakyat sa korte? Kasi pag kulang yan, matatalo tayo. Sayang lang ang effort. So ang trabaho ng prosecution is to check if we have enough and sufficient belief and evidence to proceed to court. Now, ang trabaho ng court, pinakasimple, masabi kung ang tao ay guilty o hindi. Yun ang pinaka-role ng korte, kapatid. So, ngayon, nasabi na, ikaw daw ay guilty. Dadaling ka ngayon sa correction. Again, from the word correct, ito yung magtatama sa mga nagkakamali. Okay? Ngayon, i-rehabilitate ka, paparusahan ka, and so on and so forth. Kapag naitama ka na, makakabalik ka na sa community, sa normal na buhay. So, ito po yung 5 pillars. Okay? Now, kagaya kanina, sinabi ko sa iyo, kapatid, hindi lang pala kriminal ang tawag natin sa mga gumawa ng mali. Depende po yan. For example, kanina, ni-rape ni Romeo, si Jeff. The moment na nagsumbong siya sa law enforcement, ang tawag kay Jeff ay suspect. Teka lang, tama ba ako? Ni-rape ni Jeff si Romeo. Tama. So, nung nasa law enforcement sila, ang tawag pa lang sa kanya ay suspect. Now, inaresto si Jeff at nakakuha ng information against him at nagkaroon ng evidence. Dinala ngayon siya, bakit ganyan yung sulat ko? Dinala siya ngayon saan? Sa prosecution. Nakapag-file na ng complaint. Now, ang trabaho ni prosecution is ipatawag siya. Ito yung initial na paghaharap nila nung complainant kung saan ang tawag sa kriminal during that time o doon sa nagkamali ay respondent. Again, respondent siya sa prosecution. After that, ano mangyayari? I-file yung kaso sa court. Ang tawag na sa kanya ay akusado or accused. So nagbabago yung tawag natin. Kung napapansin mo, bumibigat depende sa level ng ating criminal justice system na pinasukan niya. Dito sinususpetsahan pa lang. Dito pinapatawag pa lang. Dito inaakusahan na. And then, kapag nasa corrections ka na, nabigyan ka na ng guilty verdict, ang tawag sa'yo ay convict. Ibig sabihin ng convict ay nahatulan. Binigyan ka na ng hatol. Now, kapag ikaw naman ay nakalaya na sa corrections, syempre criminal ka na, at isa pang tawag dyan ay graduate of penal institution. Yan yung isang tawag. Graduate of penal institution or GOP, sabi nga nila. Or, commonly, dati nilang tawag dito ay ex-convict before. Okay? Isa pang tawag sa convict kapag nasa corrections ay persons deprived of liberty. Mga taong kinuwanan ng kalayaan. Okay? So, mukhang nakakapag-aral ka na. Huwag nating aralin to, hindi yan lumalabas sa exam. Bago tayo mag-law enforcement, kapatid, double check ko lang kung may naintindihan ka doon sa introduction. Magtatanong ako ng 3 tanong. Dapat makasagot ka, mamaya may pa-exam ako sa'yo. First question. Makinig. Sagot. First question ko ay, makinig ng mabuti.
Kapatid, ano itong pillar ng criminal justice system na in charge sa pagtatama sa taong nagkamali? Sagutin mo ako ngayon na. Dali! Very good! Ang bilis mag-type! Ang naunang sumagot si JR, sinundan ni JM, ni Jay, ni Ive, ni Sunshine, ni Mark Lester, ni John Eric, ni Fresilia May Rafol, ni Francis, ni Jim Dacomos, Joshua, Raizir, MSG, at marami pang iba. Very good. Second question tayo, kapatid. Second question. Makinig ka mabuti. Ano ang tawag kapag ang ating taong nagkamali ay nasa corrections na? Pag nasa corrections na, ano ang tawag natin sa kanya? Dalawa yung binigay ko. Ano doon? Dali, sagot. 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Persons deprived of liberty. Unang sumagot si Karil. Sinundan nila Vincent, John Eileen, Brian, Ibanez, at Kurt. Very good. Last question bago tayo magpatuloy, kapatid. Makinig ng mabuti. Ito ay isang proseso kung saan ginagamit ng isang bansa o ng isang gobyerno para maitama ang mga pagkakamali at masiguro na payapa ang bansa. Ano ito? Sagot! Ay, basic! Ang unang sumagot in 5, 4, 3, 2, and 1, si Jay. Sinundan ni Mark Soriano. Nino pa? Ni Clark, ni JR, ni James. Sino pa to? Ni Sunshine, ni Carmela, ni Mark Louie, at iba pa. Ang sagot, kapatid, ay criminal justice system. Very, very good kayo dyan. Now, forward tayo. Law enforcement. Kagaya ng sinabi natin kanina, sila po ang nagpapatupad ng batas. Sila po ang alin? Nauuna, prime mover. Bakit sila prime mover, kapatid? Bakit prime mover? Dahil sila po yung umaaresto. Sila po yung kumukuha ng bulok na kamatis para hindi na po makapanghawa. Si law enforcement po yun. So, bibigyan na kita ng sagot. Sa NAPOLCOM exam, lumabas po 3. Makinig kang mabuti. Ang tanong doon, anong pillar daw ang may kakayahan na kunin ang kalayaan at ari-arian mo para sa proteksyon ng mga kapwa mo mamamayan? Ang sagot doon, law enforcement. Lumabas po yun last NAPOLCOM exam. Sunod na lumabas, makinig ka, binibigay ko sa iyo yung lumalabas ngayon. Ano raw itong pillar na kung saan, makinig kang mabuti, okay? Kapatid, tinitignan at ini-evaluate kung may sapat na ebidensya para kasuhan ka sa korte. Yun po ang sagot, prosecution. Binibigay ko na sa iyo mga sagot ngayon, ha? At ito yung pangatlong lumabas. Ito raw po ay pillar ng criminal justice system kung saan sila ay ang trabaho, mag-reform, mag-rehabilitate ng mga taong nagkamali until they get back to the community. The answer is corrections. Tandaan, pag nandoon ang word na reform, rehabilitate, itama ang mga nagkamali, automatic correction, kapatid. Yung 3 yan ang lumabas nung nakarang exam. Pero syempre, baka ibahin nila. Kaya ituturo ko pa rin sa inyo yung iba. Now, ito po ang trabaho at kapangyarihan ng law enforcement. Una, pinaka-importante, baliktad yan. Ito dapat ang una, mag-aresto. Pagkatapos nila mag-aresto, mag-iimbestiga. At yung kanilang na-aresto at iimbestiga, dadalhin nila kanino? Kay prosecutor. Kasi si prosecutor po yung magsasampa ng kaso, hindi si police. Huwag kang magkakamali kasi tinanong din yan once. Sino daw po ang nagfa-file ng information sa court? Ang nagfa-file po ay hindi si police, ha? Tandaan, kapatid, common misconception ito. Ang nagfa-file po ng information ay ang ating public prosecutor. Huwag mong kakalimutan, hindi police. Pero pwede po ba yon? Opo, pwede rin po magsampa, pero complaint na ang tawag. Kapag ang nagsampa ay ang ating victim or yung peace officer, complaint na yon. Pero information, si public prosecutor.
Okay? Gary, mamaya ko sasagutin yung tanong mo. Wala pa tayo dyan. Law enforcement pa lang. Now, mga trabaho ng law enforcement, huwag na nating patagalin. Alam mo na to. Magpapatrol sila para walang gumawa ng krimen. Manghuhuli sila para po, alin? Yung mga gumagawa ng krimen, matakot. And then, protektahan ang buhay mo at tumulong sa mga problema. Kunyari, nagkabagyo, nandyan yung tumutulong sila. Now, hindi natin kailangan patagalin doon kasi simple na lang naman yan. Ito po yung iba't ibang ahensya ng law enforcement sa Pilipinas. May PNP, NBI, Coast Guard, at marami pang iba. Ang dami, no? Pero, ito yung tatlong pinaka-importante. Pinaka-importante ay Philippine National Police. Kasi sila po yung binibigyan ng trabaho na pantiliin ang kapayapaan sa loob ng bansa. Now, ang National Bureau of Investigation, ang hinahawakan nila ay mga high-profile cases. Yung mga kaso na sobrang mga sikat or sobrang mga bigat. Yan ang kadalasang kaso na hinahawakan ng NBI. Now, sir, ano naman tong Bureau of Internal Revenue? Ito naman po yung isa sa mga paraan para yung bansa natin kumita or pagbabayad ng tax sa BIR. Sir, law enforcement pala yun. Opo, pwede kang kasuhan yan pag hindi ka nagbabayad ng tamang tax. Okay? So, yan yung mga importanteng law enforcement agency. Now, ito na, kapatid. The Philippine National Police. Ang Philippine National Police, kapatid, ay binuo noong January 1, 1991. Ang batas na gumawa dito, para hindi mo makalimutan, 6975. May dalawang estudyante na pasang-awa ang nagsi-69. O putang ina, baka makalimutan mo pa yan. So RA 6975 ang gumawa sa PNP. Now, ito po ay in-upgrade, ni-reform, pinaganda ng Republic Act 8551 kung saan pinaasan ang requirements sa pagiging pulis. Okay? Forward tayo. Ito naman, hindi madalas lumalabas sa NAPOLCOM exam, pero alam mo na to eh. Ano ba mga trabaho ng pulis? Ipatupad ang batas, maintain ng peace and order, siguraduhin na payapa, mag-arrest, mag-investiga. Aram mo na lahat na yan. Kaya wag natin patagalin. Now, please take note of this. Ito po yung kapangyarihan ng isang pulis na kunin ang isang tao, taking of a person, kunin ang isang tao, at dalhin sa kustodiya para sumagot sa nangyaring krimen. Ang tawag po natin doon ay arrest. Now, kapatid, sa Pilipinas, hindi ka pwedeng arestuhin basta-basta. Nakalagay po sa Article 3, Section 2 ng ating Bill of Rights na walang tao ang pwede mong arestuhin ng walang warrant of arrest. Pero, sandali lang. Warrant of arrest muna tayo. Sir, ano ba yung warrant? Ito po'y papel. Tandaan mo ang pumipirma at nag-a-approve nito, sino? Huwag mong kakalimutan. Judge. Judge lang po ang pwedeng mag-issue ng warrant. Hindi pwede si mayor, hindi pwede si prosecutor, hindi pwede si president. Si judge lang po ang pwede mag-issue ng warrant. Please take note of that. Now, sir, anong warrant? Ang warrant of arrest ay isang papel na dala-dala ng pulis na nakalagay doon na pwede kanyang arestuhin. Yun po ang trabaho ng warrant. Pero, sabi mo, sir, bawal mang-aresto ng walang warrant. Okay, nakuha mo ko. Meron tayong batas. Ano po yan? The Rules on Warrantless Arrest, also known as Rule 113 Section 5. Pwede palang manghuli ang pulis ng walang warrant? Yes, pwede. Number 1, kapag ang tao ay gumagawa ng krimen o gagawa pa lang sa harapan ng pulis, pwede yang arestuhin ni mamang pulis. We call that caught in the act or in flagrante delito. Okay? Pangalawa, kapag may sapat na kaalaman ang police officer natin para arestuhin ka. Paano yun, sir? For example, may tumatakbo, malaking mama, brusko. Tapos, mayroon siyang bag na Hello Kitty na maganda, mukhang mayaman. And then,
May magandang babae, sexy, balingkinitan, maputi, sumigaw, tulong! Tulong yung bag ko! Tulong! Now, meron kang sapat na knowledge para masabi, uy, gago, ninakaw yung bag. Now, ang tawag doon is the doctrine of hot pursuit. Kung saan, kapag may sapat kang impormasyon na nakuha, nakalap, pwede mong arestuhin ang isang tao. Now, and lastly, alin? Kapag yung tao ay takas. Ibig sabihin, nakakulong na siya, tumakas. Naaresto na siya, nakaposas na nasa mobile, tumakas. Basta tumakas ang isang tao, hindi na kailangan ng warrant. Pwede na yang arestuhin anytime, anywhere. Okay? So yan po ang mga rules para maaresto ang isang tao. Now, pero meron tayo ngayong rules ulit. Ano yan, sir? Lintek na yan, puro na lang rules. Ito po, kapatid, ay alin? Kapag inaresto mo po ang isang tao, may mga karapatan siya na kailangan mong sabihin sa kanya. Ang karapatan na yun ay tinatawag nating Miranda rights. Very good, John Eric. Miranda rights. Sir, ano ba yung Miranda rights na yan? Okay, 4 parts ang Miranda rights, 4. Part 1, ikaw ay may karapatang manahimik at ang mga sasabihin mo ay pwede at gamiting laban sa iyo sa korte. Yan yung part 1. Part 2, ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado. At kung wala ka namang kakayahan para makakuha ng abogado, magbibigay ang bansa para sa iyo. Okay, ng part 2. Part 3 ng Miranda rights. Ang mga karapatan mong ito ay hindi pwedeng kunin sa iyo maliban na lang kung nasusulat at may presensya ng iyong counsel o abogado. Yan yung part 3 ng Miranda rights. At part 4, ano po yung part 4? Naiintindihan mo ba ang mga karapatan mo? Importante yung pang-apat, kapatid. Importante na naiintindihan kaya. Kasi kung hindi nga naiintindihan, walang kwenta yung sinabi mo. Okay? So, ito po ang mga karapatan ng taong inaaresto. Forward tayo, kapatid. Prosecution. Pero bago tayo magpatuloy sa prosecution, kapatid, tatanungin muna kita. Makinig ka mabuti. Makinig ka. Ito po ang batas na bumuo sa Philippine National Police. Sagot. Ito po ang batas na bumuo sa Philippine National Police. Sagot. Nauna si Karil Llanyosa, sinundan ni John Eric Pakulan, ni J.R. Carion, ni Rizer Velasco, Jed Jomar, ni Camela, ni Romeo, ni Ramil, ni Zaldi, ni Carmela, ni... Sino to? Si Ab, si Bibo, Bibo ang putya, Angelina, May Jeline. Very good, mga kapatid. Pero sandali, may follow-up question ako. Makinig. Kapatid, the question is, he is the sole person, the only person, who can file and issue a warrant of arrest. Aba, puta, ang bilis sumagot! Sumagot si JM, JR, si Paul, si Cherry, si Bor, si Clarpacio, si Ali John, Carmela, Ma Jezabel, Zaldi, Pelobelio, Melvin, and so on. Now, ito pa. Paunahan ulit ha. Makinig. Makinig, makinig. Sumabol sila Daniel Bryan at si Ilka Carbon. Okay. Kalma, kalma. Isa pa ang tanong. Kapatid, ano itong mga karapatan na sinasabi mo sa isang taong inaaresto mo? Ano yung mga karapatan na yun? Hey, bilis! Ang bilis sumagot. Si Paul, si JM, si Kurt, si James, si Carmela, si Jude, si JR, si Baril, Luis, si Camela, Jonas, Ma, Jezabel, Rafael. Very good. Miranda rights. Very good. Magkaiba ang Miranda doctrine sa Miranda rights. Miranda doctrine, ito yung parang nagsasabi na kailangan mong sabihin yung Miranda rights. Now, prosecution tayo. Ang tatandaan mo lang sa prosecution ay itong dalawang E. Evaluate evidence. Timbangin ang ebidensya. Timbangin ang ebidensya. Okay?
Now, kapatid, makinig kang mabuti. Ang prosecution, nabanggit ko na kanina, after maaresto ng isang tao, dadalingan sa prosecution para i-check kung may sapat tayong ebidensya. For example, kanina, ni-rape ni Jeff si Romeo. Ngayon, itong si Romeo hindi nagsumbong, inabot ng ilang taon, wala nang ebidensya. Makakapag-pursue pa ba ng kaso? Makakapag-pursue ng kaso, yes or no? Let's say, umabot ng 10 years. Makakapag-pursue ng kaso? The answer is yes. Pero, ang problema is, kulang ang evidence. Sa evidence tayo magkakaproblema. Kasi bakit? Pagdating sa court, it must be proven beyond reasonable doubt na alin? Na dapat walang alinlangan na siya ay guilty. So ito yung problema. Kapag hindi ka agad nag-file ng kaso at nawala ng mga ebidensya, mahirap magsampa ng kaso, kapatid. So, ang trabaho ng prosecution bago dalhin sa korte ang kaso ay timbangin kung may sapat na ebidensya. Again, timbangin para may sapat na ebidensya. Now, forward tayo. So, ang prosecutor, kapatid, please take note of this, siya po yung nagsasampa ng kaso. Prosecutor po ang nagsasampa ng kaso, nire-represent niya ang people of the Philippines. Kung mapapansin mo ba nagsasampa ka ng kaso, nakalagay, for example, si Jeff na-rape si Romeo, people of the Philippines versus Jeff Maniacol. So, laging people of the Philippines. Bakit, sir? Simple lang. Kasi yung batas ay galing sa Pilipinas, sa mga mamamayan. Sinira niya at violate niya yung batas. Hindi ito Jeff versus Romeo. Kinakampihan ng buong bansa yung inosente. Okay? Yung ginawa ng krimen. Kasi kasama sila doon sa gumawa ng batas eh. Now, forward tayo. Sir, ano bang trabaho ng prosecutor? Nabanggit natin, maggawa ng investigasyon, gumawa ng inquest, and so on and so forth. Ang tatandaan mo lang, kailangan niyang kumuha ng sapat na info para masabi kung mabigat ang kaso. Yun po ang pinaka-trabaho niya. Now, preliminary investigation, kapatid. Alin po ulit? Ito po. Ano po ito, sir? Sa preliminary investigation, tinitimbang natin, take note, ito na yung keyword, tinitimbang natin kung may mabigat at sapat na paniniwala tayo na may krimen na nangyari. At yung tao na pinatawag natin ay pwedeng guilty at pwedeng dalhin sa korte. Yan po yan. Okay? Nakalagay po dyan. Yan po ang ginagawa ng ating prosecutor. Okay? So, proceed tayo. Ang tawag doon ulit, preliminary investigation. Now, huwag mo nang pansinin yan, hindi naman lumalabas sa exam. Pero ito importante, dalawa. May dalawang paraan para magsampa ng kaso. Via complaint or information. Sir, ano yung complaint? Ito po, ang tatandaan mo lang dito. Parehas lang yung nagsasampa ng kaso. Ano pinagkaiba? Ang pinagkaiba, ang complaint po, ang nagsasampa ng kaso, yung biktima o police officer. Yun ang pinagkaiba. Now, ang information po, ito po ay sinasampa ng prosecutor or fiscal. So, yan po ang pagkakaiba ng complaint and information. Kung sino ang nagsampa. Okay? Sino ang nagsampa. Pero parehas yan, nagsasampa ng kaso. Forward tayo. Now, kung mo nang intindihin yan, hindi naman lumalabas yan sa exam. Kung walang problemahin to, pero discuss ko lang. Sir, ano yung probable cause? When we say probable cause, may alin? Mga pangyayari o may mga sapat tayong impormasyon para maniwala na nangyari nga yung krimen. Tandaan mo lang. Now, wag mo nang pansinin yan, hindi yan lumalabas sa NAPOLCOM exam. Yung mga importante lang ang ibibigay ko sa'yo. Now, sir, ano tong mga to?
Ito po yung mga iba pang officer. Bakit? Makinig ka. Meron tayong tinatawag na Department of Justice. Maraming mga nagmamagaling sa chat box na nagtatanong. Alam mo yung nagtatanong ka pero alam mo yung sagot. Bago ako magpatuloy may mga nagtatanga-tangahan kayo sa chat box parang mga bobong gago. Oo, bobong gago kayo. Bakit? Nagtatanong kayo pero alam niyo yung tanong. At hindi naman connected sa nile-lecture. Huwag tayong magtanga-tangahan ha. Alam ko na alam niyo yung tanong, nang gugulo lang kayo. So pag nagkukupal kayo, wag na dito. Alam kong alam niyo yung tanong yan, kaya nga tinanong niyo hindi ko nga na-mention yung mga yan So kung nagpapapansin kayo, please wag dito. Kasi yung mga tao dito gustong matuto, ha? Wag niyong kupalin. Kanina pa kayo tanong ng mga walang kwenta, alam niyo naman yung mga sagot dyan. Hindi naman connected rito. Anong tawag doon? Kupal. 'Di ba? Tingnan mo, nasa prosecution tayo kung ano mga tinatanong. Anong tawag doon? Kupal. Huwag kayong magtanong ng mga kabobohan nyo dito Yung mga nagtatanong kayo tapos wala namang connect. Diyos me. Pag kasi hindi ko na nga kayo pinapansin Kanina pa itong mga to, walang tigil. Hindi ko nagpapapansin. Hindi ko na ngayon pinapansin. Pansinin ko kayo ngayon. Pag may nabasa pa akong ganyan, autoban na lang kayo dito sa Zoom. Bahala na kayo sa buhay nyo. Papansin kasi mga kadalasan mga nagmamagaling, kunyari matalino sila, alam na nila yung tanong, pero itatanong nila, bobo ka ba? Now, Sir, DOJ, Department of Justice. Under the Department of Justice, may tinatawag tayong National Prosecution Service. Ano po ang National Prosecution, kapatid? Ang National Prosecution po, ito po yung mga nagsasampa ng kaso. Kunyari, galing ka sa PNP, sa kanila po itinataas ang kaso sa National Prosecution Service. Okay? So, pero kapatid, meron bang pwedeng magsampa ng kaso maliban sa National Prosecution Service? Yes, meron kapatid. Ito di ba? National Prosecution Service or Provincial Regional Prosecution, pero may mga pwedeng magsampa ng kaso, kagaya ng Ombudsman. Sir, kailan po pwedeng magsampa ng kaso ang Ombudsman? Pag ang involved po ay isang public official na sikat at may salary grade na mataas. Okay? Ang trabaho nito ay atakihin at huntingin, tugisin yung mga kurakot sa gobyerno. Ombudsman po ang nagsasampa ng kaso. Sir, saan po sinasampa ang kaso? Please take note. Sa Sandigan Bayan. Okay? Now, kapag naman po ang kaso ay dahil sa eleksyon, merong pandarayang naganap, saan po sinasampa ang kaso? Walang iba kung hindi sa COMELEC tuwing may election violations. At pwede rin po ang mga private na abogado kapag dineputize sila ng batas. Okay? Ito po yung mga pwedeng magsampa ng kaso. You're welcome, Erica Palacio. Now, again, sino nag-i-issue ng warrant? Si judge. Now, sir, sabi mo kanina, paano kung walang budget para magkuha ng lawyer? Saan po sila pwedeng humingi ng tulong? Sa Public Attorney's Office po. Okay? Defense Attorney. Now, kapatid, minsan, hindi pa natin alam to, pero ipapaliwanag ko lang sa'yo. Sa isang korte, may 3 sides. Una, nakasa gitna, si judge. Yung nasa kabila, si prosecution. At itong nasa kabila, sino to? Si defense. Sa korte, may 3 taong importante. Ang trabaho ng prosecution, ito yung parang isipin mo nanliligaw ka. Itong prosecution, ang sinasabi niyan, ito yung kaibigan ng nililigawan mo pero pangit. May nililigawan ka tapos pangit nung kaibigan niya na insecure kasi nililigawan yung kaibigan niya, siya hindi. Sabi niya, bestie, wag yan, amoy putok. Tingnan mo naman yan, mahirap siya, bestie. Yun ang prosecution. Sinisiraan ka niya. Ito yung gusto mong ligawan, si judge. Nililigawan ng judge, buddy. Pero ito naman yung wingman mo, yung body mo.
yung body mong gumagawa ng paraan. Hoy, hindi, walang putok ng kaibigan ko, binigyan ko yan. Ang ina kasi. Itong wingman mo, ito yung syempre, gumagawa ng paraan para ipagtanggol ka. Walang putok tong kaibigan ko. Tignan mo, dilaan ko pa kilikili. Walang putok yan. Dinilaan ng kilikili gago. So kapatid, itong defense, ang trabaho nito, syempre, ipagtanggol ka doon sa korte. So, may dalawang side doon. Okay? Isa, sinisiraan ka, binabash ka, basher, no? At yung isa, pinoproteksyonan ka. Pero isa lang ang magdedesisyon. Walang iba kung hindi si judge. Kung guilty ka o hindi. Okay? Forward tayo, kapatid. Dead na raw sa basher, sabi ni Mark Louis Ibanez. Now, sir, ano po yung bail o piyansa? Kapatid, simpleng paliwanag sa piyansa. Nagiinuman tayong lahat. Gusto ko ma-imagine mo. Oh, ikot ng tagay, tapos ng Sir PT. Oh, ito na, tapos na ako. Ngayon, sabihin ko, pare, ihilang ko sa bahay, pre. Ayaw ko sa CR nyo. May tae yung inodoro nyo, kadiri. Puro gilid-gilid ng tae. Ayoko doon. CR lang ako, pare. Tapos ngayon, sabi ni Erica Palacio, hindi, Sir PT, iiwan mo na kami, uuwi ka na eh. Uuwi ka na, sir eh. Now, sabi ko, hindi, Erica. Ito cellphone ko. Mabalik pa ako. Oh. Yung pagbibigay ko ng cellphone ko is a form of bail. Kapatid, nagbibigay ka ng assurance na babalik ka para matapos yung kaso. Kasi bakit? Kung hindi ka magbe-bail, anong gagawin sa'yo? Ilalagay ka sa BJMP for the duration of the trial. Ibig sabihin, habang tumatakbo yung kaso, nakakulong ka. Pero may option ka. Magbibigay ka ng piyansa. At sino po ang nag-grant ng bail? Si judge. Sino po ang nagsasabi kung magkano babayaran mo? Si judge. Si judge po. Okay? Now, may 4 na klase ng bail. Pwedeng bahay lupa, pwedeng pera, or pwedeng sikat na tao. For example, tropa mo si Mayor. Oh, ako bahala dyan. Ako bahala. Sige, inaanak ko yan. Hindi yan tatakas. Hindi yan tatakas. Alam mo yun, na pag tumakas ka, mapapahiya si Mayor. So, ano na mangyayari? Recognizance. Sasagutin ko yan, Erica. At corporate surety. Sir, anong corporate surety? Sa mga nakasuhan na dito, mga nagmamariwana dyan o gumagawa ng drugs o mga criminal dito sa Zoom, charot lang, kapag may kakilala kayo nakasuhan at magpipiyansa, doon sa korte, meron doon mga nakaabang sa piyansahan. Sila po yung corporate surety. Aabonohan nila yung piyansa mo, huhulugan mo sa kanila. Kasi wala kang pampiyansa na malaki. Aabonohan. Now, may nagtanong kanina, gusto ko yung tanong. Si Erica Palacio. Sir, saan daw napupunta yung pera? Napupunta yan pansamantala sa ating gobyerno. Hawak yan. Pag natapos yung kaso mo na hindi ka tumakas, ibabalik sa'yo yung pinyansa mo. Okay? Pero, ito yung problema sa corporate surety. Dahil inabonohan nila yan ng yung pera at hinulugan mo lang sila, ano gagawin nila? Hindi na nila ibabalik yung hulog mo sa kanila na yon. So kapag may pera ka, ibabalik sa'yo, pero kapag hulog-hulog ka lang, hindi na ibabalik. Yun ang pagkakaiba ng cash and corporate surety. Sir, kahit na-convict ka, yes, kapatid, ma-convict ka man or ma-dismiss ang kaso, basta matapos ang kaso at hindi ka pumakas, ibabalik yan sa'yo. Okay? So forward tayo, kapatid. Now, bago tayo magpatuloy, ako'y lalambing lang sa inyo. Please, kapatid, i-open ko yung exam mamaya. Pero, ang mga makakapag-take lang ng exam ay yung mag-iiwan ng reviews dito. Kung nakikita nyo, yung link ng exam cannot be accessed. So, mamaya, para makapag-exam kayo, iti-check ng admin ko kung sino lang po yung nag-iwan ng review sa page, siya lang po ang pwedeng mag-exam. So, bigyan ko kayo ng at least 2 minutes. Okay na siguro yun, no? Kapatid, please, tinulungan ko kayo. Nangingi din ako ng konting lambing sa inyo.
please review sa page. Ilagay nyo lang doon kung ano yung honest experience nyo during the duration of the review. Tapos, yun lang. Nag-iwan din ako ng link doon sa Telegram natin. Punta lang kayo sa ating page, PT Mentoring and Reviews. Tapos, punta kayo doon sa review. And then, after that, kapatid, click mo lang doon, mag-iwan ka lang ng maliit na mensahe and so on. Makakatulong kasi yan ng malaki sa amin. Dali, 2 minutes, 9:06. 2 minutes lang para makapag-exam ka mamaya. Yan lang talagang hinihingi ko. Please, lambing lang kapatid. Dali, 2 minutes, 2 minutes. Go, go, go. Please, iwan kayo ng review. Dali, dali, dali. Hey. Habang nag-iwan kayo ng review, patugtog ako saglit. Paborito ng taong bayan. Di ko na lang alam bakit dito nawawala kahit saan ako magpunta. Paborito ng lahat, Diyos me. Punta po kayo sa Facebook page. Ayan po, PT Mentoring and Review. Tapos, punta po kayo sa Reviews tab. Tapos, ayan. Habang nagre-review kayo, check ko lang sa admin ko kung meron pa akong discounted slot. Wait lang. Wait. Alright, na-check ko na. Kapatid, meron pa tayong at least, ilan ulit? Meron tayong i-open na 20 slots. 20 slots lang to. Ang price ng final coaching talaga medyo pricey ng konti. 2,499. Ngayon, nag-discount ako. Pag nag-message kayo sa page, 1,499. Now, para lang to sa 20 maswerte na tao. Makinig kayo binaba ko na yung presyo. Ginawa kong 1,499. Makinig. Para lang to sa 20 na maswerteng tao na mag-enroll ng final coaching ngayon. Para sa 20 maswerte na tao, gagawin ko na lang na 999. 999. Para lang sa 20, paunahan lang po ito. Pero para magamit nyo to, wait lang. Para magamit nyo yan, gamitin nyo tong code na ito. Gamitin mo tong code na to Makinig. Sir PT Pogi. Pag ginamit mo yan, yung unang 20 na gagamit nitong code ay 999 lang. Again, paunahan lang to. So, unang 20 na swerte na katao. Okay? 20. Paunahan lang. Sorry po sa mga nakapag-enroll ng 1499. Pag nagpunta kayo, i-chat nyo yung page. Ito yung page. Diba? Ayan yung page. Message kayo dyan. Paunahan lang, 20. Sa mga nagbayad ng 1499, ako yung humingi ng pasensya, pero konti lang naman to. Pagbigyan natin yung iba. 20 na tao lang yung pagbibigyan. Okay? 20 na tao, first 20 na mag-enroll, meron kayong 999 lang. Di ba? Sorry na, Renzon. Sorry na. Huwag na magalit. Sorry na. Kiss na lang kita. Dali. Charot. Okay. With that said, forward tayo. Now, kapatid, nandito na, kakabayad ko kahapon, sir. Sorry na, Ana. Sorry na. Ako nag-enroll na 6 p.m. Ipasok mo na kami lahat, sir. Paunahan lang to kung sino makakakuha. Okay? Paunahan lang. Kunin nyo na yung Sir PT Pogi na 20 katao lang. Dali. Now, dito tayo sa court. Kapatid. Ano ang trabaho ng court? Ang trabaho ng court, kapatid, ay simple lang. Okay? Sabihin kung ang kriminal ay guilty o hindi. Yun ang pinaka-main na trabaho nila. Pero, maliban doon, now, may iba pa silang trabaho. Again, take note of this. Sino po ang nagdidesisyon? Final arbiter. Ang trabaho po na yan ay nasa court. Okay? The final arbiter is the court. Sorry na, Mark Soriano. Pamigay lang natin yung 20 slots na yun. Okay, forward tayo.
Now, take note. Natulala ako bigla, sabi ni Justin Santos. Sige, yung mga nag-enroll ng 1499, siguro sa next review, kasi may parating na civil service, bawi kayo doon, alumni discount, sa darating na review, bibigyan ko rin kayo, okay? Walang mawawala. Now, judge, kapatid, ang judge po, ang tao na parang pinaka-bossing sa loob ng korte. Siya ang nasusunod. Okay? Si judge po ang nagsasabi kung pwedeng magbigay ng warrant of arrest or search warrant. Yes, sige, Jezebel Azurin. Sige, yung mga, teka lang, napuputol ako. Yung mga nag-1499, bigyan ko kayo ng discount sa mga mag-enroll sa civil service. Di ba sila 500 ang discount nila? O, gagawin kong 1K yung additional discount sa inyo. O, yan na. Huwag na kayo mag-aalit ha. 1K na yung sa inyo ha. Para doon sa mga nag-1499 ngayon, ang gagamitin yung code, Sir PT 1K. Maria, record mo nga to. Para doon sa mga 1499, Sir PT 1K. Para less 1K sila sa review. Okay? Sir PT 1K. Magkakadikit. Okay na. Yan na. So, kung magbalak kayo mag-enroll sa civil service, hindi lang 500 sa inyo, 1K pa yung idagdag na ibabawas. Okay? So, again, balik tayo kay Judge. Kapatid, si Judge ang nagsasabi kung pwede kang bigyan ng warrant of arrest or search warrant. Si Judge ang nagsasabi kung pwedeng magpiyansa. At si Judge din ang alin? Ang nakikinig sa lahat ng mga konsume ng prosecutor at defense. So, siya ang bossing sa loob ng court. Now, kapatid, may mga taong nalilito. Papaliwanag ko lang to. Jurisdiction, tsaka venue. Sir, what is jurisdiction? For example, thank you, Maynard. Love you, kapatid. Now, for example, kapatid, nanakawan ka sa Maynila. Maynila. Nanakawan. Saan ka pwede magsampa ng kaso? Sa Mindanao? Sa Visayas? Sa Maynila din. Di ba? Sa Maynila ka rin magsasampa ng kaso. Ang tawag doon, jurisdiction, yung nasa sakupan. So, yung sasampahan mo ng kaso, Municipal Trial Court ng Manila or Regional Trial Court sa Manila. So, sir, ano naman po yung venue? Ito po yung building ng korte sa loob ng Maynila kung saan literal na isinasampa yung kaso. So, ang jurisdiction na sasakupan, yung venue, yung actual na lugar kung saan nagsasampa ng kaso. Yun yung pinakasimpleng paliwanag. Okay? Forward tayo. Now, marami ito. Pa-forward ko na, papaliwanag ko na lang sa'yo. Ito yan. Ang pinakamataas na korte natin ay Supreme Court. Sa baba ng Supreme Court, may tinatawag na yung Court of Appeals. Sa baba ng Court of Appeals, nandyan ang mga Regional Trial Court. Sa baba ng Regional Trial Court, nandyan ang mga Municipal at Municipal Circuit Trial Court and so on, mga Municipal Courts. So kapatid, makinig kang mabuti. Kapag ang kaso ay hindi ganun kabigat, for example, unjust vexation. Sir, ano yung unjust vexation? Kunwari, may minura ka. Putang ina mo, ang pangit mo! Ang tawag doon, kapatid, ay unjust vexation. Pwede ka palang kasuhan dun, sir. Opo, 1 buwan na pagkakakulong po yun pag minura mo yung tao ng gano'n, na bad trip ka sa kanya. Pwede may ganun palang kaso, sir? Yes, meron. O kaya, may sinampal ka, pero hindi naman sobrang sakit. Naging light physical injury. Mga mababaw na kaso, sinasampa sa Municipal Trial Court. For example naman, drugs. For example, rape. For example, pinatay. Lahat po yan ay sa Regional Trial Court. Sabi ni Jemarie, recorded. Yes po, recorded lahat po ng classes natin. Kahit itong klase ngayon, na-recorded rin po ito. Masama makakasunod ni Mark Louie yung girlfriend niya. Now, Regional Trial Court ang humahawak sa mga kaso na mabibigat. Usually, mga 6 years pataas ang sentensya. Now, ano naman ang Court of Appeals? Ito po yung bago makarating sa Supreme Court, ina-apela yung mga kaso. Pag hindi kaya sa Court of Appeals, dinadala sa Supreme Court.
Okay, example tayo ngayon. For example, tinurbo ka ng tropa mo. Tinurbo yung puwet mo. Saan ang sampa ng kaso? Ang rape po, mabigat na kaso, pasok sa RTC. Ngayon, kapatid, nirape siya, di ba? Sabi ng RTC, not guilty. Kapag not guilty, automatic dismiss ang kaso. Wala na, malinis na. Pero, kapag sinabi ng RTC, guilty ka pa din, doon lang po pwedeng mag-apela. Kapag sinabi na guilty ka, doon lang pwedeng mag-apela. Hindi pwedeng mag-apela yung not guilty. Ano, i-apela mo? Hindi, guilty ako. Huwag niyo akong gawing not guilty. Gago ka pa. So kapag guilty, mag-a-apela yan sa Court of Appeal. Sabihin mo, hindi sir, hindi ko siya tinurbo. Dinilaan ko lang. Ganon. So, sabi ng Court of Appeals, guilty ka pa din. Dadali na yung kaso mo sa Supreme Court. Kung saan, si Supreme Court po ang may huling desisyon sa kaso. Kapag nagdesisyon na ng guilty ka talaga, wala ka nang magagawa. Ang pinakamataas po ay si Supreme Court. Pero sandali lang kapatid. Nagulat ka na naman. Sorry na. May tinatawag tayong Sandigan Bayan. Nabanggit natin to kanina. Ang Sandigan Bayan ay tinatawag na special court. Okay? Kung saan, ang Sandigan Bayan po, kapatid, ang trabaho nila ay handlein o hawakan yung mga kaso na ang involved, take note, corrupt public officials. Please take note of this. Corrupt public officials. Okay? With that said, forward tayo. Now, please take note, tinanong din to nung nakaraang NAPOLCOM exam nung 2022. Anong sabi? Sino po ang compose? Ilan po ang tao sa Supreme Court? Please take note, may isang Chief Justice lang po at meron po siyang 14 na Associate Justice. Kapatid, kapag sinabi kong isulat mo kasi yan yung mga common na lumalabas. Kapag naman hindi common, di ba sinasabi ko forward na. So, kagaya nito, importante ito. Kaya isulat mo itong ganito ha. So, ang Supreme Court Justice may isang Chief Justice at 14 na Associate Justices. Okay? Sulat mo yan, importante yan. Now, forward tayo. Again, 1 Chief Justice, 14 Associate Justices. Now, ito importante rin. Sino ang pwedeng maging Supreme Court Justice? Una, dapat Pilipino ka. Pangalawa, dapat at least 40 years old ka na. Pangatlo, dapat ikaw ay judge or nagpa-practice ng law o abogado ka for at least 15 years. Ito po yung mga qualifications para maging judge sa Pilipinas. Sir, tinatanong ba yan sa exam? Opo, tinatanong po. Tinatanong po. Dali. Okay? Naisulat na? Forward tayo, kapatid. Now, huwag mo nang pansinin yung criminal action. Ito na lang ang tandaan mo. Nasa korte ngayon. Meron tayong judge. Lagay tayo ng judge. Tapos lagay tayo ng kabila dito, prosecution. Nandiyan yung prosecution, nandito sa kabila, yung defense. Kunwari lang yan ha. Now, ang unang gagawin sa taong sinampahan ng kaso ay alin? Ito yung taong sinampahan ng kaso. Babasahan yan ng kanyang ginawa. Ang tawag doon ay arraignment. For example, ikaw, Josepito Manalo, ay kinakasuhan ng pagtuturbo. Tapos marami pang ibang sinabi. Sa dulo nung binabasahan siya ng kanyang kasalanan, tatanungin siya, ikaw ba ay guilty o hindi? Sasagot niya doon. Sabi niya, not guilty, Your Honor. Okay. Kapag sinabi niya na not guilty, magsisimula na yung pre-trial.
Sa pre-trial, ito na po yung nire-ready yung mga evidence at nire-ready yung mga witness. Dito nag-uusap yung magkabilang parte kung ano yung gagawin nila doon sa kaso. Now, kaya nga siya pre-trial, parang preparation for the trial, di ba? Now, after ng pre-trial, magkakaroon na ng trial. Ito na po yung magpapalitan na sila. Hindi! Ikaw yon, sinupa mo ko. Ginanon. Hindi po sinupa ng kliyente ko, ang kliyente mo. Kasi po, siya po ay may bungi. Hindi, charot lang. Anong pinagsasabi ko na naman? So doon, magpapalitan na sila ng depensa at saka pag-atake doon sa mismong trial. Ang tawag natin doon ay, nasa dulo ng dila ko, cross, tsaka recross. Mamaya, nasa dulo ng dila ko, maaalala ko to. Cross. Na-mental block pa ako ng slide. Mamaya maaalala ko to. And then, after nung magpapalitan sila ng away, o magpapalitan sila ng impormasyon, magkakaroon na po ng tinatawag na judgment. Kung saan sasabihin na ng judge kung ikaw ay guilty or hindi. Okay? Sorry. Yon, very good. John Killer, cross-examination. So, cross-exam. Ano po yung cross-examination? Ito na po yung tinitignan nila yung kanilang mga ebidensya kung sino mas mabigat. So, very good. Thank you for that. Bigla ako na mental block ng very light. Now, again, nabanggit ko na kanina, kapag ikaw po ay guilty, ikaw po ay may karapatan pang mag-apela. Siyempre, ayaw naman natin ng wala ka na magagawa. So, mag-aapela ka sa higher court. Again, ulitin ko lang, arraignment, binasahan ka. Sabi mo, not guilty. So, nag-pre-trial, nag-prepare. Ngayon, nasa trial na kayo, nagmumurahan na kayo doon, nagbabalikan ng away, and so on, hanggang nagkaroon na ng judgment si judge. Sabi ni judge, guilty ka, kaya ka aapela sa higher court. Yun po ang nangyayari sa loob ng korte. Now, forward tayo. Nasabi ko na lahat yan? Forward na tayo. Corrections. Bago tayo mag-proceed sa corrections, kapatid, tignan natin kung ikaw ay nakasabay sa lecture. Ito na, question and answer time na naman. Kapatid, makinig kang mabuti. Listen carefully, ha? Anong pillar ng criminal justice system ang nagsisiguro na may sapat at mabigat na ebidensya bago isampa ang kaso sa korte? Oy! Madaming nadali! Madaming nadali! Tinitignan kung may sapat na ebidensya bago isampa sa korte. Bago isampa sa korte. Ang sagot, kapatid, prosecution. Okay? Prosecution. Okay, very good. Now, excuse me. Kapatid, isa pa. Makinig ka mabuti. Anong tawag? Makinig ka. Sa stage sa loob ng court kung saan binasahan ka ng sakdal at pwede kang sumagot ng guilty or hindi. Sagot! Aba, very good. Ang bilis naman magsagot ni Ive, ni Luis, ni Mark Soriano, ni Jay, ni Barry Giliarte, ni Clark. Sino pa to? Ni Kebs, ni John Eric Paculan, Nathaniel, Kurt, James, Sunshine. Very good. Now, isa pa. Kapatid, anong tawag dito sa stage ng pagsasampa ng kaso o kung saan nagkakaroon ng cross-examination at tinitimbang na ang bigat ng mga ebidensya ng bawat isa? Anong sagot? Take note, ha? Nagkakaroon na ng cross-examination. Okay, very good. The answer is trial. Rose, Jude, sino pa? Trial lang po, hindi pre-trial. Ang pre-trial is preparation before the trial. Kung saan ina-examine yung mga evidence, yung mga witness. Yung mismong trial po, naglalaban na po sila. Okay, Sunshine, very good. Kurt, very good. Omar, very good. Maris, DJ, Mark Soriano. Ito pa, okay. Kapatid, hindi pa tayo tapos. Ano tong klase ng special court kung saan ang hinahawakan niya ay mga kaso ng mga sikat at mga korap na politiko? Anong klaseng court ito? Sagot! Very good!
5, 4, 3, 2, 1. John Eric Pakulan, very good. Kebs Colalo Yashin, Nigel Raymond, hindi po. Dagupan, Jason Marquez, Kurt Galicia, Nathaniel, Matt Suarez, Aaron, very good. Sandigan Bayan. Now, isa pa kapatid, hindi pa tayo tapos. Sino ang nagsasampa ng kaso against doon sa mga taong kurakot sa Sandigan Bayan? Sino ang nagsasampa ng kaso? Sagot, bilis! 5, 4, 3, 2, 1. Ang naunang sumagot ay si Jay, sinundan ni Sunshine, ni Jackson, ni Raizir, ni Zaldi, ni Romelin, ni Mark Soriano, ni John Eric Pakulan, ni Tabs, ni Nigel, ni JR, ni Raymond, ni Rafael, ni Rose, sino pa to? Ni DJ, ni Jari, ni Jefferson. Now, isa pa. Kapatid, last question before we proceed to corrections. Makinig ka na mabuti. Dali. Makinig. Kapatid. Nag-aantay. Nasa under ng anong department ang prosecution? Ang National Prosecution Services ay hawak ng anong departamento? Sagot, bilis! John Eric Pakulan again, DOJ, Luis Alvin Bagasol, Ive, Raizir, Jessica, Alex, Hernani, Carmelo, Mark, Kurt, Jay Hajimar, Peter John, Zim, Ramil, Tricia, Marie, Clark, Danny, mali ang CJS, Sunny, Tekno, Renzon, sino pa to? Jezabel, Jefferson, Jeffrey, Jim Carly. Siya po ay Department of Justice. Hawak po ng DOJ ang National Prosecution Service. Alam nyo, fun fact, di ba sinabi ko sa inyo may magkalaban sa korte? DOJ, tapos prosecution, tsaka defense. Alam mo ba, ang prosecution, National Prosecution Service, parehas ang opisina niyan sa PAW. Under sila parehas ng DOJ. Ay, Tiyan mo ito kapatid doon, hindi ko alam pero kamukha niya si Bato de la Rosa. Ngayon ko lang napansin, di ba kamukha niya si Bato? Kamukha ng tito naman, parang tsuhin ni Diwata ito. Nakita ko lang. Now, last question. Sige, isa pa daw, more. Tignan natin kung nakukuha mo. More. Kapatid, listen carefully. Ilan po ang miyembro ng Supreme Court? Laban! Huwag kang malilito. Bigay mo sa akin yung composition. Yung composition ng kailangan ko. Dapat may isang ganyan, may ganyan. Okay, ang unang sumagot ng tama ay sino? Si Esperat Aaron John, May Jeline, tapos si Zaldi, si Nigel, Mark Soriano, si Jay, si Jessica, Clark, si Nathaniel Patupat, Kurt Galicia, Carmela, Alfni, LJ, JR, Jan Eric, si Jezabel, JR Rafael, Sunshine, at sobrang dami pang iba, sila Francis, Cherry, Matt. Very good. And with that said, forward tayo sa correction. Kapatid, again, from the word correction, nandiyan ang word na correct. Ibig sabihin ng correct, itama ang mga nagkamali. Hinatulan ka ng court na guilty, ibig sabihin, nagkamali ka, kailangan mong itama. Now, ito po ang tinatawag nating weakest link. Weakest link. Ang galing mo magturo, sir. Mukhang pasado na ang lahat. Tara na, mag-take na kayo ng NAPOLCOM exam. Ang bagal nyo. Weakest link. Bakit po weakest link? Kasi po, instead na pag lumabas yung tao galing sa corrections, na maganda na yung buhay, minsan lumalala. Minsan pagbalik nila sa community, maluwag na yung butas ng puwet nila. Putang ina. Ay, Diyos mio, Marimaron. So, ito daw po yung weakest link kasi hindi naman talaga nare-reform yung tao. Hindi naman daw siya nagbabago. Kaya ang pinakamahina daw sa lahat ng pilar, exit corrections. Opo, number 1 na kami lahat dyan. So, corrections po ang considered as weakest link. Now, pag tinanong kayo sa exam, ito po, ano ang trabaho ng corrections? Alin, ito daw po ang nagbibigay ng rehabilitation program para makabalik silang maayos sa community. Walang anuman, Gary. Okay, forward tayo, kapatid. Huwag mo nang pansinin yung penology, hindi yan lumalabas sa exam. Huwag mo nang pansinin yan. Doon tayo sa mga lumalabas. Mga maaaring lumabas. Ito po yan.
Now, institutional correction. When we say institutional, take note of the word loob. Nakakulong. Meron tayong tatlong kulungan under ng Bureau of Corrections, under ng Bureau of Jail Management and Penology, at under ng Provincial Jail. Tatlo po ang ating kulungan sa Pilipinas. Now, sir, ano po ang hawak mga nakakulong sa Bucor? Sino po yan? Ang mga nakakulong sa Bucor, kapatid, may mga kaso yan na 3 years pataas ang sentensya. 3 years plus 1 day. 3 years plus 1 day pataas ang sentensya. Ang mga nakakulong naman sa BJMP, 3 years pababa. Okay? Ang mga nakakulong naman sa provincial jail ay mga 6 months to 3 years. So, yung ating kulungan ay nakadepende sa sentensya mo. Nakadepende sa sentensya mo. 3 years pataas, 3 years and 1 day pataas, Bucor. 3 years pababa, BJMP. 6 months and 1 day to 3 years, provincial jail. Now, yan po yung mga nakakulong sa loob. 3 inherent powers of the state, lumabas po yan, pero under kasi yan ng Philippine Constitution, criminal justice tayo tonight. Now, pag-iisipan ko, kapag kinaya ng SCED ko, baka magpa-free review ko for Philippine Constitution, pero tignan natin. Now, non-institutional correction, ito naman po, keyword mo rito, labas. Hindi siya nakakulong. May dalawang sample dito, si probation at si parole. Papaliwanag ko lang. Sir, what is probation? Ito po ay, ibang salita, second chance. Sir, paano naging second chance? For example, kapatid, makinig ka mabuti. First time mong gumawa ng krimen. Again, first time mong gumawa ng krimen at hindi umabot ng 6 years yung sentensya. For example, sentensya mo unjust vexation lang, 1 month lang. Hindi ka makukulong. Ang mangyayari, ang sentensya mo, probation. Okay? Paano yan, sir? Magre-report ka lang po sa probation officer. Sabihin mo, sir, ito po yung ginawa ko ngayong buwan, wala akong ginawang katarantaduhan, nag-aral ako, nagtrabaho ako, and so on. Hindi ka nakakulong. Pero binabantayan ka lang sa labas. Yan po yung una, sentensyang probation. Pangalawa, parole. Ito po yung nakikita natin tuwing Pasko, mailaw, kumukuti-kutitap. Ano daw? Charot. Ito po yung alin. May sentensya ka, nakasuhan ka, nakakulong ka. Saan? Ang parol po ay ibinibigay lang sa mga nakakulong dito. For example, nakakulong ka sa Bucor. Ang sentensya mo, for example, 6 years to 12 years. Minimum ka 6 years, maximum 12. Sir, bakit may ganyan? Ito pong minimum maximum, kapag masama yung ugali mo sa loob, hanggang 12 years ka makukulong. Kung mabait ka sa loob, 6 years lang, pwede ka mabigyan ng parol. Kaya kung mapapansin mo, pag nagbigay ng hatol si judge, may minimum, may maximum. Kapag mabait, tsaka masama. Now, kapag mabait ka sa loob, pwede kang mag-apply for parol. Maaga kang mapapalaya. Okay? Now, ano namang ginagawa? Kunyari, nakalaya ka via parol. Magre-report ka naman sa iyong parole officer. Kung saan i-report mo, sir, nagtrabaho po ako, ganito po ginawa ko, and so on and so forth. Kagaya siya ng probation officer, pero parole ang tawag kasi parole yung binigay sa'yo. Okay? So, ito po yung klase ng non-institutional corrections. Yun po yung pagkakaiba nila. Again, ang institutional correction nasa loob. Ang non-institutional correction nasa labas. May nagtanong, ano daw ang 3 inherent power of the state? Sige, bibigay ko na, pamigay na to sa iyo, kapatid. Under the Philippine Constitution exam ng NAPOLCOM, may 3 lumabas na tanong. Ito po yan. Ang tawag dito ay 3 inherent powers of the state. Lumabas po itong 3 na to. May 3 kapangyarihan ang bawat bansa sa buong mundo. Number 1, binigay ni John Eric Paculan, the power of taxation. Number 2, the power of eminent domain. And number 3,
Very good mga kapatid. The police power. Ngayon kapatid, makinig kang mabuti. Ipapaliwanag ko sa iyo itong mga kapangyarihan ng isang bansa. When we say inherent, hindi mo pwedeng kunin. Kapangyarihan talaga nila yan. Ano po yung number one o police o power of taxation? Bawat bansa ay may kapangyarihan na singilin ang mga mamamayan ng tax. Para saan? Siyempre, pampasweldo sa pulis, pampasweldo sa mga public official, panggastos ng bansa. Taxation po yun. Para mapatakbo ang gobyerno, kailangan ng tax. Kailangan ng pondo mula sa mga mamamayan. Anong example? For example, bumili ka ng Jollibee. Pag bili mo ng Jollibee, meron tayong tinatawag na value-added tax. Putang ina, magbabayad ka. Isipin mo, pag bumili ka ng 100 na Chicken Joy, yung 20 doon sa gobyerno na pupunta. For example lang. Now, power of eminent domain. Ano naman po ito? Ito po ay pagkuha ng private property mo ginagamit for public use with just compensation. Take note of the word just compensation. Sir, ano po yung eminent domain? Makinig kang mabuti. Kunyari, gumagawa ng kalsada. For example, ngayon, doon sa paggawa ng kalsada, nakaharang yung bahay mo. Pwede pong bilhin ng gobyerno yung bahay mo at wala kang magagawa kasi gagamitin for public use. Okay? So, yun po yun. Pero take note, hindi pwedeng kunin ng walang kapalit. Kailangan ng just compensation. Ibig sabihin ng just compensation, sapat na kabayaran. Okay? Next. Sir, si Mayor, inaway ako kasi kinantot ko yung asawa niya. Kinuha yung bahay ko. Pasok po ba sa eminent domain? Hindi. Bakit? Hindi naman public use yung ginawa ni Mayor eh. Paghihiganti yun kasi tinira mo yung asawa niya. So, hindi pasok ang eminent domain doon. Take note, importante na dapat for public use ang pagkuha ng private property. Now, sir, what is police power? Mainig. Ito po yung kapangyarihan ng bansa ng alin? Magkaroon ng police force na nag-aaresto sa mga taong nagkamali. Dito po papasok si criminal justice system sa police power. Kinukuha nila ang iyong kalayaan at ari-arian. So yan po ang tatlong kapangyarihan ng isang bansa. Forward tayo kapatid. So naipaliwanag ko na to, forward na tayo sa mga yan, hindi naman lalabas yan. Parole, nabigay ko na. Indeterminate sentence law, probation, ibigay ko na. Dito na tayo ngayon sa community. Ito po ang dulo ng CJS, kapatid. Ang dulo ng criminal justice system na kung saan yung mga nagkamali ay naitama na. Nakabalik na sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang community po, meron ding mga trabaho. Tayong mga normal na Pilipino na hindi kasama sa CJS, kasama tayo actually, kasi nga sa community tayo, pero ang role natin, number one, tignan kung sino yung mga kriminal at maging witness kapag kinakailangan. At magbigay ng mga info, magsumbong ka pag may nakita kang mali. Sir, may gumagawa ng drugs dito sa kapitbahay namin kasi laging amoy putok. Charot. So, community, binabalik ka na dito sa taong bayan, pero ito yung role natin. Magsumbong, maging witness, and so on. Halos wala naman na kailangan dito kung saan ito na yung dulo. Ito na yung pakikipagtulungan ng mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno. So mga kapatid, maraming salamat sa pagdayo sa ating free review. Tapos na po tayo for tonight for criminal justice system. Sa mga nagtatanong kung recorded, yes po, recorded to at i-upload ko po mamaya. And para naman po doon sa mga nag-review sa page at nakasali na doon sa Telegram account, kapatid, pwede kang mag-exam. Tapos may may ibinigay pa ako sa iyo na answer sheet, gamitin mo yon. Okay? I-upload ko po mamaya sa YouTube, ibibigay ko rin agad yung link mamaya. Okay, kapatid? Bago tayo magpaalam sa isa't isa, samahan mo ako sa panalangin nito. Dali, pray muna tayo. Panginoon ko, maraming salamat po
At ginawa niyo po akong kasangkapan at boses sa mga nakikinig. Lord, sa darating na November 24, please bless these people, my God, para po ma-receive nila ang blessings na kailangan nila para kanilang matupad ang pangarap. Lord, yung talino po na ibinigay nyo sa akin, yung kasipagan na ibinigay nyo sa akin, ay ibigahagi nyo rin po sa kanila. Ibahagi po natin para magamit nila sa araw ng exam at maging stepping stone papunta sa kanilang pangarap na maging pulis. Lord, wag po natin silang i-forsake. Naniniwala po ako sa inyong pangako sa amin, Ama, na kapag ginawa ng isang tao ang lahat, hindi nyo siya pababayaan. Ibibigay nyo ang nararapat para sa Kanya. Maraming salamat po sa gabing ito, Ama. Kami po ay magpapaalam na. Amen. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you rin sa inyo, Erica, Sandaya, Angelica, LJ. After this, i-open ko na yung exam para sa mga nag-review ng page. And then after that, kapatid, galingan mo. This is Sir PT always reminding you. Kapatid, do the hard work, especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali ng buhay mo. Maraming salamat sa pakikinig. Galingan nyo sa exam. Pati na rin sa mock test mamaya, ha? Thank you sa inyo, Jessica, Melvin, Nigel, and Donna, Darcera, LJ, Air Jade, Sir PT, signing off. Shizel, thank you rin sa'yo. Sa'yo rin, Abigail. Maraming salamat mga kapatid. Good night. Thank you. Goodbye. Love you. Bye-bye.